Lumakas pa ang Typhoon Francisco habang tinatahak nito ang Philippine Sea. Huling namataan ang sentro na bagyo sa layong 875 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 130 kilometro bawat oras, pagbugsong 160 kilometro bawat oras. Kumikilos ito sa bilis na 25 km bawat oras sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Inaasahan naman na pipihit ang direksyon ng bagyo hanggang lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Yan man, posible itong lumapit sa kalupaan ng bansa ngayong araw. Kaya posibleng magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang pag-asa dahil po sa banta ng pananalasa ng naturang bagyo. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Lalo na po dito sa binabantayan po nating si Francisco. Typhoon category pa rin naman po ito at ito'y huling namataan sa layong 715 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Dulot po neto, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kasama ng eastern portion ng Babuyan Islands. Naasahan din po natin, magdadala rin po ito ng significant rainfall dito sa bahagi po ng Batanes at Cagayan starting tomorrow po. So yun po, pinag-iingat po natin mga kababayan po natin, lalo na po sa mga chance po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ayon po sa ating forecast track, hindi pa rin naman po natin ito nakikita na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa at posible din ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, ba't parang tagal niya sa Pilipinas? Ba't Biyernes pa? Medyo layo-layo din po kasi nilakbay po niya. So yun po, meron po sa ngayon, bumabagal po, magkakaroon po siya ng pagbagal po habang nandito po siya sa loob ng PAR po. Okay. Yun nga lang, hindi siya tatama sa lupa. Yes po. Kaya lang yung malawak yung circulation niya. Yes po, malawak-lawak naman po, pero hindi naman po siya ganun kalawak katulad po ng mga ibang bagyo po. Pero may potensyal na humina siya habang papalabas? Yes po, magkakaroon po ng paghina, weakening trend po habang palabas na po ng ating PAR. Oo, kasi kahagabi, pabalik kami ng Pilipinas, lakas ng ang ganda ng parang dinuduyan yung eroplano. Wala pa siyang kasunod, Ma'am Chanel? Sa ngayon po may minomonitor tayong low pressure area dito po sa labas po ng ating PAR. Mababa pa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at masyado pa pong uncertain po sa posible po niyang track. Kaya tutok po tayo lagi sa updates na ilalabas. Pero nasa may bandang Mindanao din siya? Hindi po. Halos kapantay niya lang din po si... Kapantay niya lang. Iba yan. Iba pala yung cloud formation na nakikita namin. Malayo pa. Malayo pa naman. Pero kung sakasakali, anong susunod kay Francisco? Kay Francisco po, ang susunod nating bagyo ay Gardo. Si Gardo? Opo. Okay, sige. Yan, nakatulog naman kayo? Medyo naman po. Konti naman. Sige, pahinga din Ma'am Chanel. Maraming salamat. Salamat, Sir Angel. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa.